Completely untrue. I have not spoken with anyone from the government to negotiate the stoppage of the videos of the passport. Kung totoo ang sinasabi ni Bangag Jr., mga kababayan, common sense. Sinabi ni Bangag na nilapitan daw siya ng mga abogado ni Zaldico. Palangga kung totoo yan. Naglabas na sila ng CCTV. Anong klaseng patunay document? What kind of documentation na meron silang maipakita sa taong bayan? CCTV kung saan? Paano? Ano ang form of communication na ginamit ng lawyer? Pumunta ba sila? Nag-meeting ba sila? Nag-text messages ba? Nag-message ba sila? Nag-Viber ba sila? Tumawag ba sila? Meron bang email? Napakasimple lang i-debunk itong mga ito. Ito po ay pawang kasinungalingan. So kaya lalabanan ko si Zaldico, whether i-dismiss na yung case niya or what, lalabanan ko siya hanggang saan kami makarating. Ang question nga lang, I hope hindi siya mapatay. 'Di ba? Kasi kung tarantado lang ako, tinembre ko na siya kay Lisa Tanas, 'di ba? Oh. Ang dami bumabaliktad na manghalang ang kaluluwa, but not Maharlika. 'Di ba? Kung tutuusin, pag alam mo, pwede mo pa pagkaperahan yan. O baka naman. Baka naman pwede 10 maleta diyan, 'di ba? Yung mga ganon, ituturo ko lang si Zaldico sa inyo. But I'm not gonna do that over my dead, gorgeous body. Hindi ko gagawin yan. Hayaan kong maghanap, okay? Ang mga bangag. Kaya sabi ko, Zaldico, you're in good hands. Di ba? Yan yung logo ng yan yung tagline ng you're in good hands with Metro Bank. Bakit bila ko naalala yung kanilang tagline? Alright? But hindi Metro Bank ang may hawak sa kanya. Antayin kita, Zaldico. I'm looking forward to see you in California, but I doubt it na makakapunta ka pag dumating tayo sa tamang panahon. So, whether you dismiss the case or kasi matatapos na yung case namin ba hanggang next year na lang eh. 'Di ba? So, hindi ko alam kung saan ka pipili. Dismiss the case o magpa-interview ka sa akin or puntahan kita dyan kung nasa ka. Gusto mo ba? Puntahan kita. You're in good hands with Maharlika. O, di ba? Sabi ni Liv, dapat gano'n. Palitan na natin yung Metro Bank. You're in good hands with Maharlika. Okay. So, yun mga kababayan. So, ang ginagawa nila ngayon, na pagsisinungaling na sinasabi ni Bangag na nilapitan siya, na sinasabi nila yung haircut, sabi ni Clarissa Tarataraba, yung haircut daw ni Zaldico. Alam nyo, na sinasabi hindi nagpapalit ng damit. Anong issue nyo sa hindi nagpapalit ng damit? Yung mga video na yon, ang pagkakaintindi ko, isang mahaba yan na ginawa ni, isinalaysay ni Zaldico. Tapos isang outfitan lang siya. Pwede din ba niya isuot ulit? Bakit di mo ba pwede laban yung damit mo? Alam ko, kasi para yun yung image niya, na kapag sinabi mong Zaldico expose, eto siya. Yan yung suot niya, naka-brown tapos may underneath na itim. Parang ako, pag sinabi mong Maharlika, it's either nakasombrero o may malaking salamin. Yan ang image na gustong ipakita ni Zaldico na eto siya na maaalala siya ng tao sa ganitong mukha. Di ba? Kaya sabi ko mga kababayan, kailangan na talaga matanggal, hindi naman ako nagsabi niyan, kailangan na matanggal ng Bangag administration. Recently, sa Digos may pinatay na kapwa natin Pilipino. Okay? Na nagko-question din tungkol sa mga anomalya dyan sa Digos. Broad daylight, habang nagla-live, binang-bang-bang. Ganyan ba? Ganyan ba ang gusto nyo mangyari sa buhay ninyo na kapag nag-speak up ka, anytime babarilin ka na lang dahil sumusunod sila sa kanilang presidenteng Bangag? Ni Zaldico, nakasabwat at kinumpirma niya mismo, mga palangga, ang lahat ng in-expose ni Maharlika tungkol sa smuggling na yan, tungkol sa infra projects, sa mga budget insertion na yan, sa pagdanakaw ng Bangag, lahat sabi ko nga, bago pa na may nagsaltang Zaldico, meron munang isang Maharlika na nagtaya ng kanyang buhay. Ganito kasi ang mga addictus. Di ba? Mayroon silang mga guni-guni o hallucinations. Paano nagtatago siya sa kanyang immunity? Ano naman ang laban ni Zaldico na takansilin nila ang passport, nakasuhan and everything, katulad ng ginagawa nila kay Spokes Harry Roque. So ganon na lang maghamon, ganon din ang panghamon nila. Umuwi ka Maharlika kung matapang ka. Para what? Para patayin nila ako katulad ng isang kababayan natin na ginurgor dyan sa Digos, sabi ko nga, in broad daylight. Tapos sasabihin, may mga ilalabas sila na mga tao, na mga huhulihin dyan sa ICI. Bullshit lahat yan, mga kababayan. Dahil ang pinuno ng sindikato ay si Marcos Jr. at si Lisa Tanas.
Kaya inaantay ko lang, Saldi, gusto mo ba puntahan kita dyan? Ilabas mo na kasi dong ang video, audio. Feeling ko yan ang finale ni, ni Saldi ko. Meron yan. Okay? Tuso din yan. Di ba? Ngayon, mga kababayan, sabi ni Bangag dito, basahin natin to. Sa isang video na binahagi online, sinabi ni Ko na sinabi ng Pangulo sa kanya at kay dating Speaker Romualdez, wag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Wag ka nang makialam sa budget. Diba? Ito yung kahapon niya. Anya, malinaw dito na si Bangag mismo ang nag-utos kay Secretary Pangandaman Adrian Bersamin, kasama din sa expose ko, ng 100 billion na proyekto, budget insertions. So lahat ito, mga kababayan, tapos biglang sinasabi ni Sandro Marcos, okay, na finorsively, according to my source, allegedly ay, kaya nga tinatanong ko si Sandro Marcos, totoo ba? Totoo ba? Allegedly, na pinalaglag mo, ginurgur mo ang anak nyo ni Alex Samiro. Ganyan sasabihin mo dito, fantastical and false ang ginagawa ni Saldico. So ganon sila magsinungaling, mga kababayan. Sabi ko, hindi lang magnanakaw kung hindi sinungaling, sabi ni Remulla. Ulol ka pala, DILG Remulla. Nagsinungaling ka nga, in-alert mo, kala mo, hindi ko alam ha. Buisit ka, alam nyo, nung nagpakalat sila ng kasinungalingan, na inaresto si Spokesari Roque, si Remulla yun, siya ang nag-feed sa Abante at saka sa Bilyonaryo. Okay, ngayon, sinasabi ni Remulla na sinungaling daw at magnanakaw si Saldico. So ano kayo, holy? Wala kayo ninakaw kahit piso? Oh, ano sabi? Binigyan diin ni DILG, Secretary Remulla, na crush ni Lisa Tanas, na bumubuka-buka ka ang bilat ni Lisa kapag nakita si Remulla. Maalala ilang video na ang inilabas ni Zaldico na inaakusahan si Bangag, si Tambalusos at ang kanyang buong pamilya. So yun daw ay kasinungalingan, Paano papaniwalaan itong mga magkakasabwat na ito? So again, ganun lang naman talaga ang kanilang ang kanilang pag-counter sa mga katotohanan na inlalabas natin. It's either kakasuhan ka, katulad ko, inciting to sedition, katulad ni Harry Roque, ipakansela ang passport ko, kaya lang hindi nila magawa sa akin na ipakansela ang passport ko. Kaya wala silang jurisdiction sa akin. Yun lang, di ba? Kaya galit na galit, kaya ang gusto nila ipapagurgur din ako. Alam mo, nasa Pilipinas na ako nakasama, baka nauna pa ako kay Percy Lapid. Di ba? Baka nauna pa ako kay Percy Lapid, mga kababayan. Yan, si Percy Lapid. Nakakaawa talaga yung Pilipinas. Kasi ang ating mga sundalong supot at ang mga pulis, tanga pa rin hanggang ngayon. Hindi ko naman nilalahat. Mga traidor pa rin kayo sa bayan. Harap-harapan na. Paano mo hindi pa paniwalaan si Zaldico? Ako nga, nakanasuhan niya, naniniwala sa kanya. Kasi kino-question ko lang naman yung kanilang lavish, okay, life, di ba? Yun. Tapos ngayon, naglabas na yung katotohanan. Kasi sabi ko nga noon, sa kanila, not only kay Saldico, na pwede naman kayo mamuhay ng tama. Ilang bilyon ba? Ang parang gasusin nyo sa buhay ninyo. Kami nga, wala nga kaming milyon. Nabubuhay kami ng masaya, pakapi-kapi lang. Kasama pamilya mo, kaibigan mo. Anong kailangan nyo sa buhay para